Magandang hapon, Inang Alvarez. Magandang hapon, mga kaklase. Ako po ngayon ay magbubulat tungkol sa dalawang leksyon na aking kinopya sa aking visual aids. Ang unang leksyon na tatalakayin natin ay ang balangkas at layunin ng pamahalaang Commonwealth. Isa sa mga ginawa ni Pangulong Quezon matapos manumpa sa tungkulin ang pagbabagong tatag ng pamahalaan, may mga kawanian din at tanggaping binago o inalis si Quezon. May mga bago din mga tanggapan na ipinalik niya o itinatag. Kabilang na dito ang National Economic Council, Komisyon ng Mindanao at Surian ng Wikang Pambansa. Isinagawa ang pagbabago sa balangkas ng pamahalaan upang matugunan ang mga probisyon ng Saligang Batas ng 1935 at upang matupad ang pangako ni Quezon na bawasan ang pamumulitika at pasiglain ang pamamahala. Batay sa layunin ng Commonwealth na maihanda ang mga Pilipino sa pagsasarili, isinagawa rin ng pangasiwaan ni Quezon ang sumusunod. Bilang isa, pagbabago ng hukuman at pagdaragdag ng mga hukom. Bilang dalawa, pagkakaloob ng karapatan bumoto sa mga babae. Bilang tatlo, pagtatag ng mga bagong lungsod. Bilang apat, pagpapahayag ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa noong ikapito ng Hulyo, pitong araw ng Hulyo 1940. Bilang lima, pagtatag ng sistema ng edukasyon. Bilang anim, paglinang ng kultura at kagandaang asal. Bilang pito, pakikipagsundong pangkabuhayan. Bilang walo, pagpapaunlad ng kalakalan at pagsasaka. Dalawang ulit din na sinusugan ang Saligang Batas ng 1935. Una ay ika-24 na araw ng Oktubre 1939 nang pagtibayin ang isang ordinansang nakapaloob sa Saligang Batas. Ginawa ito dahil sa mga probisyon ng Batas Tidings Magdafi ukol sa kabuhayan ng Pilipinas. Sinundan ito noong 1940 nang idaos ang plebisito ukol sa taning ng panunungkulan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo mula sa 6 na taon na walang muling paghalal sa 4 na taon may muling paghahalal na naman at isa pang 4 na taon. Kabilang din dito ang pagtatag ng Kongreso ng Pilipinas na may 2 kapulungan at ang pagtatag ng Komisyon ng Halalan. Ginanap ang unang pambansang halalan sa ilalim ng sinusugang Saligang Batas noong ika-11 araw ng Nobyembre 1941. Nanalo sila Quezon at Osmeña dahil sa ilalim ng lampiang nasyonalista. Nanalo rin ang 24 na kandidato nila sa Senado at lahat ng tumakbo. Sa mababang kapulungan, maliban sa 3 pwesto. Muling nanumpa si Quezon at Osmeña noong ika-30 ng Disyembre 1941. Ilang araw ang nagdaan at lumigas ang mga pinuno ng Commonwealth sa Corregidor, kung saan naman idinaos ang pangalawang pasinaya ng pamahalaan. Ang pangalawang leksyon natin ay ang mga programa ng pamahalaan
Commonwealth. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa at proyektong pampamahalaan, isinakatuparan ni Pangulong Quezon ang layunin niya sa pamumuno sa Commonwealth. Nanawagan siya sa mga mamamayan na makikiisa sa pagsasagawa ng mga ito. Naintindihan nyo ba ang leksyon natin ngayon? Opo! Kung naintindihan nyo, may mga tanong ako sa inyo. Ano ang isa sa mga ginawa ni Pangulong Quezon? Ken. Ginawa ni Pangulong Quezon sa tungkulin ang pagbabagong tatang ng pamahalaan. Tama. Ano pa? Sana yun. Ano pa? Jimber. Ang pagbabago ng balangkas ng pamahalaan upang matugunan ang mga probisyon ng saligang batas ng 1935 at upang matupad ang pangako ni na nabawasan sa ang pamumulitika ng pasiglahin ang pamahalaan. Pwede rin yun. Ano pang iba? Valerie. Isa sa mga ginawa ni Pangulong Quezon, Tapos na yan. National Economic Council, Commission ng Mindanao at mga Australian ng wikang pambansa. Tama. Ano pa? Meron pa? Answer mo. Tapos na si Jimber. Kasi din. Pagbabago ng hukuman at pagdaragdag ng mga hukom. Tama. Meron ba talaga? Saan? April. Tapos na. Meron talaga. Sino yung makakuha sa ganyan? Pagkakaloob ng karapatang bumuto sa mga babae. Bumuto. Pwede rin. Yung sa taas lang, hindi ko lang talaga pansinin yun. Dito. Dalang answer. Shaida. Ang ginawa ni Pangulong Quezon sa tungkulin ang pagbabagong kapamahalaan. Pagpapayag ng Tagalog at pagpapatayan ng Tagang Pambansa noong ika-7 ng Hulyo 1940. Dito ba? Dito na lang talaga pansinin. Dito. Din! Mamaya na to. Din! Justin. At upang matupad ang pangako ni Quezon, nagawasan ang pamumulitika at pasiglahin ang pamamahay. Mali. Wala na. Din! Last. Alvin. Ang pangako ni Quezon na bawasan ang kabayan. Mali yan. Last na talaga. Mary Joy. Walang nakasayunin ng pamahalaang Commonwealth. Rico. Tapos na yan. Isa na lang. Sige, wag na dito. Ito lang. Pasok lang. Dito last. Kasi din. May isip. Wala. Angelito. Pagbabago ng pamahalaan.
Tama. Ha? Tama lang po. Sa susunod. Kanina man talaga number 1. Send. Wala na maisip. Na. Dito lang tayo. Sumunod kayo sa akin dito. Hindi, dito na tayo. Bakit ginawa ang pagtibay ng isang ordinansang nakapaloob sa saligang batas? Bakit? Dito, walang kamay? Bakit ginawa ang pagtibay ng isang ordinansang nakapaloob sa saligang batas? Diba, Mark Lawrence? Ginawa ito dahil sa mga probisyon ng batas pwedeng magdakot bukod sa kabuhayan ng Pilipinas.